Sumasaya ang buhay ngayon. Ang daming nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masikip, paligid, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo Hi, Tanda! Energy. Huwag mo sabihin radyo! Sabihin mo, energy! Merry Christmas! Merry Christmas! Noche de Ronda. Oras sa number 107.7 Energy FM Kalibo, alas 5 sa gabi. Noche de Ronda. Mga balitang dapat bantayan, mga balitang dapat tutukan, mga balitang posibleng may kahilabdanan sa atong matag adlaw nga pagpangabuhi. Noche de Ronda. Ibhi si Kasimanwang Malbert Dalida. Noche de Ronda. May balita ka na, makahibayag ka pa. Noche de Ronda. Agma karon, Hyra, ro inyong Anchorman. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Good evening, friends. Good evening, Western Visayas. Noche de Ronda. May dayan nga gabi bilog nga probinsya at akan. How are you? Balog nga Banwat Kalibo. Noche de Ronda. Kabay unta nga kung siin man kita makaron, ano man nga sitwasyon. Kabay unta, worry-free, healthy, ag happy kita tanan. Noche de Ronda. Biyernes yun kita nga edisyon mga kasimanoy at atan nga pala tuntunan. First Friday gid ha. Kamusta by the way ro aton nga unang Biyernes itbungan. Naka-recover gon baga sa mga gingastusan kung nagligad yung mga inadlaw, undas. Nakabalik kon gidman ayhan sa anda nga mga trabaho pero mga nag-uli kung nagligad nga November 1 and 2. Hay nano, hay pinasundan man dayon kita at bagyo. Noche de Ronda. Di magdugat paggaom ha. Di man ta magkalipat, may Diyos rong kalibutan. Noche de Ronda. Anano raton accomplishment by the way sa adlaw nga rat Biyernes? May mga nakabaton yun ayhan it ayuda. Alin sa anda nga mga kabaranggayan, barangay official. Ay nano man anang sugod. May patanaw abi. Sa hindi maduga aron noodles ag sardinas mga buko niyang eat ready to cook kundi ready to eat. Mga kasimanwa. Kabay pa nga may bugas. Ready to eat, ready to cook man doon. Importante nakaabot sa mga natungdan. Bukod nitsinghan nga dali ang gid gina-verify parong listahan. On the other hand, magbatyag man kita it na yang konsiderasyon sa aton mga barangay officials nga possibly maipit man sa daya karang nga ayuda. Although kasayod kita. Ayun na man nga nagka-comment-comment, paldo man mana. Sige ang baga. This is who we are. Bisan alinuntat winaka kung korupsyon ako untag sa hindi man tanan. Nagiging kaparte man kita kara. Sa dugo ko nato nagapanagay tayrong sarsa it sardinas. Nasa nostril siguro naton nagapanalaytay sa aton ng mga kaugat-ugatan rong hugom it noodles nga kunsiin matahalin.
Importante buhi kita ha. Ag makabangon. Pero ato ni mga igmanghod rito sa Cebu, Ariones, sa Palawan pagid. O hay paalin ha. Kumusta ro mga nagasuya-suya ko nagligad? Madatot amana ro signal number 4. In kaso nga ni wa man naton na pangayo. Kung balikdan kita o balikdon, balikan ni Super Typhoon nga nga ginasugid nga si Uwan, basi ko na bisan bukon ka siguro katoliko manawag ka sa tanan niya mga santos nga kilaga madumduman mo. Nugay abi kitat lang mulango. Mga kasimanwa. Pero kung medyo nagasunggod ka, sige ipagaptay pamalita ro imo nga pagsuya sa bagyo. Mga kutaw-kutaw ng klasit mga tawra. Sa tanan nato ni mga pangga, mga darling, mga sweetheart, nga always nagapamati. Always nagapati ag always nagaapin sa 107.7 Energy FM Kalibo. Blessed Friday night katuntanan. Mas nag-viral kuno si Mr. Bobby Paypa bangod sa pa-interview na sa mga nagakasari-sari nga mga radio station siya sa probinsya Takan. Ay nano rayo. Tawaan na kamot hugay kato saan nga kita. Komento ro yun isa sa mga na batian ta. May mga nag-comment kanimo, hilamunon malaman na gina big deal gid. I don't know. Again, this is who we are. Moderno nga Pilipino. Habang nagapreparar dong Armed Forces of the Philippines, sa kung anano nga mga kaitsyusan yuman, nano makuditagid kita, nano gusto ta nga mga Pilipino magpagatyan gid. Diyan kita maggayo. Mga issue sa mga South China Sea or West Philippine Sea, I should say, mga kasiman. Diyan kita maggayo. Iya mismo sa aton niya mga kahilapit kay ilinaway yun kita. Nagpangayo man imot pasensya, pero may mga nagahutik medyo bukon man at seryoso to. Ay tao baga. Agay mayad man doon nga mapadumdum And this points out no sa tanan niya mga content creator, vlogger man una. Hindi gid pagkalipatan ro mga bagay nga posible man ninyo nga ikasamad basi makaraila-ila kamo nga kesyo negative, kesyo positive ro mga nakabutang, kesyo naga-viral ka, maabot man daw adlaw bawion kay muron. Pag inintrahan mo ro mga bagay nga hindi dapat. Sa bagay iba't ang makaron teknik ko, iba naton man nga mga naoobserbahan nga mga vlogger ay haron nga ni. Maobrat kalukuhan, mag-viral. Mag-post, magpupangayot, pasensya, naga-viral man gihapon. Magpupa-interview, mas pagid nga naga-viral. Sa ahaw 5 gatos bagay, matuod abi. Ay alinuntay, kabudlay, kuno ko pangabuhi. Makabudlay, tapos sabong pagahilong. Na ano nga klasit kabudlay. Tanan na lang ang mga bagay nga madiparahan ta mahal. Pero kung kita dumusas mga kasiman wawawot hinaaga. Akon malang rin. Sa mga suki naton certified, mga nagahapit-hapit pa habang nagabiyahe, mapunduan na sa pilang ka mga talipapa. Matutan awan ay kung nanuro mga gabas.
na ano ra mga pwedeng isuga or maybe pwede isumsuman. Ma-rewarding gid kuno para sa mga nagapanarabaho ang nga dapat mabugnawan ita nagakurit gid sa tutunlan nga agwa di pataran. Tama gid aron i-reward mo man imong sarili. Pero di magpasurba partner ha, papasobra ha. Pangabay, like, share aton nga palatuntunan. Friday edition mga kasimanwan, Noche de Ronda with yours truly kasimanwang Malbert Dalida. Now streaming live. Pwede ka mo nga makapa-shoutout. Subukon niyang galiit cash aid or kwarta rong pagabatunon ko mga nasalanta it bagyo. Pasible rong pondo mga kasimanwa 40 million pesos pagagamiton man sa pag-repair o panano una nga magamit para literal nga makabangon. Mabudlay man konpermi nga pasundan it buot pagkaon. Maduga man doon. Nanurong sistema by the way again. Magahili summit ay hantanan. Ay una umandayon doon. Apa kami wata kami pagbagyo hiriya ay. Tama gid may nagsanto gid sa aton man nga opinyon ha. Na una-unagang kita man ita pahayag. Anano bagarong treatment by the way sa mga panimagay. Nga naging automatic or instant nga evacuation center. Sanda man bagahay makabaton it ayuda? Sa paano nga pamaagi? Sanda bagahay i-deny? Ako andaman na ginasugid, ginapatihan, karapatan nga makaambit man it noodle sa sardinas. You better look into my eye when I'm talking to you. Baka mami mahulog ka sa bitag. Or do mga ginasugid yang baga ginapatihan, ginadeklara for that matter nga mga makabaton ay tag mga nagdagagagan yang sa evacuation center. Aganano pagidrong sistema. Regardless baga kon na pilang oras ang daritor nakapakita nga ito dahil ay si Kwan gali nagwa kitaon ko ra na nga uho. Ilista nato ni Mau. Or literal nga nagligid, nagtugog, ginpakaon, ginpakapihan. Sa mga evacuation centers. Doon bagarong makabaton nit mga iyuda. Imbis nga magpasagamat nga wa ka madisgrasya sa bagyo. Mga kasimano akon kakon pa bayro na ulang abi. Basi kung taguon patakuno ko ibaron nagbutangan it pangagan para sa pag-abuton nga ra nga mga kunano man ay paila-ila pa rito. Mapinalanggaon kita si kagawan. Madinumdumon git. Pakibutang nyot mayad ha. Pakiplastar nyot mayad ay basi kung magsusunggod pilang adlaw. Alas 6:18. Katanan naton yung mga biyaheros ay mga estudyante naton gali ha kada Friday nagauli man. Ara iba kakahalin niyang sa eskwelahan. Wa uno nagailis it pang bagay. Naka-uniform masakay lang man dayon na total mauli man sa bagay. Dahan sa inyong mga biyahe ha. Kinabubantayan taman mga kasimanwa kay man super typhoon gid abi kung tawgon dayang nga naga si uwan nga raho. Mga kasimanwa kay dahan kita magpangamuyo ag hindi magpinulusupo. Ag sa aton yung mga kasimanwa sa mga LGUs ta kamay pa may kahigayunan pagid kita no. Makapamakabi kita rin ay dugang pa naton yung mga pang-rescue rin na nga mga gamit. Flashlights rin na abi. And maybe makahingyo kita ipilang ka mga volunteers man nga makabulig-bulig gago ay manaki aton yung mga taga MDRRMOs, PDRRMOs. Sangkuro malang sanda. Bisan support staff yang mana rin ha. Ay kung una pakandahalin ta na abuon tanan-tanan dong manpower mahuga man. Tatanan nato ng mga suki certified mga kasimanwata.
Sa GC Size tanan ka kabarangayan niya sa Bilog nga Banwat Kalibo, welcome sa palatuntunan. May mga suki man kita rin na sa Bilog nga Isla at Boracay. Mainland Malay, Buruanga, Nabas, Ibahay, Tangaran, Makato naman siya Malinaw, Leso, Liba, Kamadalag, Balete, Ibatan, Altabasen, Washington. Welcome sa palatuntunan. As per info, Buruanga, gigili sa bilog sa naya nga naapektuhan lubos it bagyo nga nga nagligat, no? Ay, kumusta ka mo rin na? Alas 6:20, siyempre ro aton man nga nagaguling-ling sa aton nga live stream. Salamat sa mga ginakahidlawan taman ng mga Aklanon people nga naguguwa riya sa probinsya at Aklan. Naka-establisaron it pagpangabuhi man. Konsin man kamo nga partit bilog nga Western Visayas. Bilog nga Region 6, bilog nga Banay Island. Bilog nga Pilipinas, ang bilog nga kalibutan. Alas 6:21. Si DOST Pag-asa Weather Forecaster or Chief, Weather Forecaster Chris Perez, mga kasimano, importante ra. Standby habang nag-auwi hapon ka mo rin na. Pamati sa pinaka-latest natin nga. Energy Weather Report. Magandang hapon. Para po sa mas maagang paghahanda natin sa pagdating ng bagyong si Uwan ay nagpalabas na po ng Pag-asa ang Tropical Cyclone Bulletin number 1 hinggil nga dito sa Severe Tropical Storm na si Uwan. Ito po yung bagyo na may international name na Pungwong na sa kasalukuyan ay nasa labas pa ng ating area of responsibility. So sa latest satellite image, makikita po natin na yung bagyong si Pungwong or tatawagin nating Uwan kapag sa mga oras na ito inaasa natin sa pagpasok sa PAR ay nasa labas pa rin po at napakalayo pa, wala pang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Now, simula ngayong gabi hanggang bukas, asahan pa rin natin generally mainit at malinsangan na magiging lagay ng panahon sa nakararaming bahagi ng ating bansa. Maliban na lamang sa ilang isolated rain showers or thunderstorms, lalong-lalo sa mga lalawigan sa silangang bahagi ng Luzon at ng Visayas. Samantala, ang bagyong si Uwan, international name na Pungwong, ay tinatayang nasa layong 1,175 kilometers ang layo silangan ng Eastern Visayas. So taglay ni Uwan ang lakas ng hangin na umabot hanggang 110 kilometers per hour malapit sa gitna nito. At ang pagbugso ng hangin ay abot hanggang sa 135 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito sa direksyong pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. So gaya nga ng binanggit natin, wala pang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa ang severe tropical storm na si Uwan. Subalit, dahil nga yung inasa nating paglapit ay minarapat nating mag-issue ng tropical cyclone bulletin sapagkat sa ating forecast track, makikita po natin na inaasahang posibleng pumasok ng area of responsibility si Uwan sa pagitan ng mamayang hating gabi hanggang bukas ng madaling araw. No? At bukas naman ng madaling araw, tinatayang nasa layong 910 kilometers silangan na ito ng Eastern Visayas. Bukas naman ng hapon, Sabado, inaasahan na itong nasa may bandang 650 kilometers east ng Katarman, Northern Samar. So ito po. At posibleng bukas ay maging ganap na typhoon category na po itong si Uwan. At makikita na naman natin sa susunod na 36 hours, iyon po ay linggo ng madaling araw, posibleng umabot na ito sa super typhoon category sa layong 305 kilometers silangan ng Birac, Catanduanes. Ngayon, gaya nga ng binanggit ko, malayo pa, nagbigay na tayo ng babala, sapagkat pagdating ng 36 hours, posible na pong maramdaman ang epekto nito sa ilang bahagi ng Luzon at ng Visayas. At makikita nga natin sa darating na linggo ng hapon, ay halos malapit na ito dito sa silangang bahagi ng Central Luzon. Central and Southern Luzon. At posibleng sa pagitan ng linggo ng gabi hanggang Lunes ng madaling araw, ay tumama ito dito sa Isabela, Aurora area. At sa darating naman na Lunes ng hapon, nakalagpas na ng landmass ng ating bansa. And then sa darating naman na Martes ng hapon, or Miyerkules ng hapon, ay nandito na siya sa may bandang 295 kilometers northwest ng Itbay at Batanes. So kung titingnan po natin, in terms of intensity, hindi na talaga natin may sasantabi yung posibilidad na mag-develop ito, mag-intensify further,
into a super typhoon bago pa maglandfall sa ating bansa. Kaya yun nga yung babala natin. Tingnan natin yung forecast track, tingnan natin yung area of probability. So anong lugar yung mga dapat maghanda sa possible landfall? Kung titingnan natin yung center track, ito pong Aurora, Isabela Aurora area. Pero yung sakop ng area of probability, posibleng is either mas maging maaga ang landfall somewhere over the Bicol region or dito sa may bandang Quezon area or up to the Isabela, Tugigaraw area. So dapat in terms of landfall, hindi lamang itong Isabela Aurora area ang maganda, kundi itong mga lalawigan sa silangang bahagi po ng Luzon. Kailangan maging handa for possible landfall. Now, ang bagyo po hindi isang tuldok lamang sa mapa. Ang pinag-uusapan natin dito sa forecast track ay yung tinatayang pagkilos ng sentro. Pero malawak pong bagyo, no? Makikita natin dito sa ating forecast track na ang lawak ng bagyo ay nag-e-extend ng almost 500 to 700 kilometers mula sa sentro nito. So kung ang bagyo natin, just in case, kumilos at tumama dito sa may bandang Isabela Aurora area, dahil sa lawak ng bagyo, posibleng may nakararaming bahagi ng Southern Luzon ay meron din pong wind signal. Iyan ang rason kung bakit mayroon tayong nakataas na wind signal na sa mga oras ito. Subalit, paalala, no, ang wind signal number 1, sa unang pagkakataon na itinaas sa inyong lugar, ang ibig sabihin po, mayroon pa tayong 36 hours bago natin tuluyang maranasan ang lakas na hangin na mula 39 hanggang 61 kilometers per hour sa ating lugar. So ulitin ko, yung lead time, 36 hours pa. At kanina, pinakita natin sa ating mapa, sa ating forecast track ng 36-hour position ng bagyong si Uwan, possibly offshore pa rin. That is Sunday ng madaling araw. So, posible na Sabado ng pahating gabi hanggang Sunday ng madaling araw pa maranasan yung actual na lakas ng hangin dito nga sa lalawigan na southeastern portion ng Quezon. Dito sa eastern portion ng Romblon, Camarines Norte at Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, sa Masbate, Northern at saka Eastern Samar, sa Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, ganun din sa Northern at saka Central portion ng Cebu kasamang Bantayan at Camotes Island, Northeastern portion ng Bohol, Northern portion ng Negros Occidental, Northeastern portion ng Capiz, Northeastern portion ng Iloilo, Dinagat Island at Surigao del Norte. So ulitin po natin, no? Hindi po dahil nagtaas na tayo ng wind signal number 1 sa mga nabagit na lalawigan, ay agad-agad dapat may mararamdaman na tayong epekto. 36 hours pa po ang lead time or palugit at sa forecast track natin, ang tinataya nating 36 hours simula alas 2 ng hapon ngayon ay sa alas 2 pa po ng madaling araw ng linggo, yung possible epekto. Pero maaaring magbago yan, maaaring kung magiging mabilis ang pagkilos, then likely, posible tayo magkaroon pa ng mas matataas na wind signal sa mga susunod nating issuance ng Tropical Cyclone Bulletin. At posibleng, mas lumawak din yung mga lugar na magkakaroon ng wind signal sa susunod nating mga issuance. Ngayon, ang mga lugar na may wind signal number 1, kapag naramdaman nyo po in the next 36 hours, usually, ang hangin dyan katamtaman hanggang sa malakas. Occasionally, ang mga karagatan magiging maalon. Pero, habang papalapit ang bagyo, asahan natin na mas titindi ang magiging lagay ng panahon. Mas magiging unfavorable or magiging masungit ang panahon sa inyong lugar. In terms of mga pagbugso ng hangin, dahil sa lawak ng bagyong si Uwan, ay posible rin po makaranas ng mga pagbugso ng hangin sa mga lugar na nasa labas ng wind signal. Ito po yung mga lugar ng Palawan, Visayas at Mindanao, simula po sa Sabado hanggang sa Linggo. In terms of pag-ulan naman, simula ngayong gabi hanggang bukas ng umaga, wala naman tayong inaasahan na significant amount of rains. Subalit simula bukas ng hapon hanggang sa Linggo ng hapon, pansinin natin yung paglawak ng mga lugar na may matataas na pag-ulan. No? Kanina yung tinignan natin color coding ay wind signal patungkol sa lakas ng hangin. Ngayon naman po yung posibleng dami ng ulan ang color coding natin. Bukas ng hapon hanggang Linggo ng hapon, more than 200 millimeters of rain, Camarines, Sur, Albay, Catanduanes. And then 100 to 200 millimeters of rain sa areas na naka-highlight ng orange. Simula po yung Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, dito sa Quezon, Camarines Norte, sa Sorsogon, Masbate, Samar provinces. And then 50 to 100 millimeters of rain naman sa mga lugar na naka-highlight ng yellow. Dati sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Laguna, Marinduque, Romblon, at itong Leyte at yung Biliran.
So ito pong pinakikita natin pag-ulan, simula pa po, posibleng mangyari yan, simula pa po bukas ng hapon hanggang sa darating na linggo ng hapon. Kaya generally, sinabi ko nga kanina, nabanggit natin simula ngayong gabi hanggang bukas ng umaga sa generally fair weather tayo, maliban lang sa mga isolated thunderstorm. Ngayon, simula naman ang linggo ng hapon hanggang Lunes ng hapon, makikita natin dun sa forecast track na inaasahan nga nating tatawid na. During this period, yung bagyong si Uwan sa pagitan ng Northern Central Luzon area. Kaya yung pinakamaraming pag-ulan, more than 200 millimeters of rain, inaasahan po natin sa Northern Luzon at sa lalawigan ng Aurora at Nueva Ecija. So pag sinabi nating Northern Luzon, the Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, and then ilang lalawigan nga sa Central Luzon. Samantala, yung areas na naka-highlight ng orange, 100 to 200 millimeters of rain, yan po yung lalawigan, natitirang bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, ilang bahagi po ng Calabarzon. Generally. And then itong lalawigan ng Occidental Mindoro. At yung 50 to 100 millimeters of rain naman dito sa Camarines Provinces, dito sa Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, and Antique. Simula po yan linggo ng hapon hanggang Lunes ng hapon. No? So ang ating naman pong rainfall outlook nagpapakita ng mga dami ng pag-ulan. And normally, yung pinakamalapit sa sentro ng bagyo, yun po yung inaasa nating mas madaming pag-ulan. Kung kaya't balikan natin yung kanina, linggo ng afternoon, offshore pa yung bagyo, pero ang pinakamalapit likely ilang bahagi ng Bicol Region. At simula linggo ng hapon hanggang Lunes ng hapon, yung inaasang pagtawid sa Northern or Central Luzon area, kaya't nandito yung concentration ng maraming pag-ulan. Ngayon yung mga pag-ulan, muli paalala namin, pwede pa rin magdulot ng mga pagbaha, lalong-lalo na sa mga low-lying areas. Sa mga komunidad na malapit sa gilid ng ilog, dahil it's either umapaw ang inyong ilog, patuloy na tumaas ang level ng pag-ulan dahil sa ng tubig dahil sa continuous na pag-ulan, or maaaring yung mga karatig lalawigan, nakakaranas sa pag-ulan, tumaas yung level ng ilog at yung outflow ay papunta sa inyong lugar. Pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok. Yan po yung mga ilang possible effects ng mga malalakas sa pag-ulan sa inyong lugar. Kaya ngayon pa lamang po, pinapayo na natin yung mga kababayan natin sa Luzon, generally sa Luzon at ilang bahagi nga ng Eastern Visayas na magsimula na pong makipag-ugnayan sa kanilang local government, local DR officials para sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Sa ngayon ay wala pa tayong nakataas na storm surge warning. Posibleng simula mamayang gabi hanggang bukas ay magsimula na po tayo ng storm surge warning issuances. Dahil mataas talaga ang banta ng storm surge, lalong-lalo na sa coastal areas ng Northern Luzon at sa coastal areas dito nga sa Central and Southern Luzon. Pag sinabi natin storm surge, ito yung daluyong, matataas na pag-alon na dulot ng paparating na bagyo na hahampas sa mga dalampasigan or coastal areas. Wala pa po tayong in-effect na storm surge warning, kaya within the next 24 hours, asahan natin katamtaman hanggang sa maalo ng karagatan dito sa northern at eastern seaboard ng ating bansa dahil gaya nga ng binanggit ko, malayo pa po yung bagyong si Uwan. Wala pang direktang epekto. Pero asahan po natin, possible mamayang gabi hanggang bukas, magsimula na po tayong magpalabas ng gale warning. Or ito yung babala para sa maalon hanggang sa napakaalong mga karagatan, lalong-lalo po sa eastern seaboard ng Luzon, ng Visayas at ng Caraga Region. Dahil sa paparating na bagyong si Uwan, patuloy tayong nagpapaalala ng mga tips para sa paghahanda. Unang-una, makinig sa latest update ng Pag-asa hinggil sa bagyong si Uwan. So ang aming pong Tropical Cyclone Bulletin, makikita sa ating official website, pagasa.dost.gov.ph. Sundan din ang aming official social media accounts. Pangalawa, magkaroon ng community and family plan. In terms of community, gaya nga na nabanggit natin kanina, simulan na po nating makipag-ugnayan sa ating LGUs at local DR officials para sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Sa family plan naman, in terms of magkaroon tayo ng pagkukusa, just in case na alam natin na bahain ng ating lugar, lalong-lalo yung mga kababayan nating naninirahan sa mga low-lying areas, malapit sa gilid ng bundok, kung makakapansamantalay, makapanuluyan tayo sa mga kamag-anak natin na naninirahan sa mas safe na lugar. Pangatlo, emergency kit. Maganda po tayo. Pang-apat, lumikas sa mga itatakdang evacuation center ng ating mga local government. And every 6 hours, magpapalabas tayo ng update, Tropical Cyclone Bulletin. Ang susunod po nating Tropical Cyclone Bulletin ay papalabas mamayang alas 11 ng gabi. Yan po muna latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Energy Weather Report.
Noche de Ronda. Energy Weather Report. Alas 6:35 mga kasimanwa. Katurong latest weather forecast from DOST Pag-asa. Pagibngan kay Chief Weather Forecaster Chris Perez mga kasimanwa. Hopefully nagaamat-amat man kita pahaom ha. Naka-mention kita basi matana in fairness makaabot won rong 40 million pesos nga cash aid. Nagapangabay kita no kung may mga nakita naton dong pagkinahanglan sa mga searchlights. Bisan mga iwagang una o flashlights nga pwede naton mai-apid sa ginatawag nga mga relief goods. Para nga magamit di ta pag isalig sa cellphone ha. Ay kay man importante man do cellphone kapisar nga kon magbagyo balda man signal. Basi makadumdum kita magbakag it flashlight bakal kita. Bisan bukon it rechargeable. Hindi ta pagkanugunan kon in kaso nga makadawat o makabaton kita it cash assistance aton malang reminder ayo ho wa pa matapos rong bugan it adaya karandag-on nga 2025 sayod man kita nga may magasugod pa nga mga bagyo kon i-prioridad man ninyo duay ginasingit yung gid permian iman makananaw ay baga magtutan-aw nga arong aton nga mga munisipyo, kabarangayan nagaproblema, nagatiis, nagaprioridad sa mga bagay nga life-saving, may mga tao at kita nga mga indiferente. Ay, Mariose po. Dali ang ganda na 6:37, manumali kita mga kasibanwa pagkatapos kilaman pilang ka mga reminders pangabay, hugat-hugat, siyang kamuruna. Noche de Ronda. I'm grateful to have met good friends here at work. Our favorite bonding during breaks is ang amon coffee time together. And our coffee of choice, MX3 Coffee. It is a low-acid coffee and also a high source of vitamin C and calcium. On top of that, gabalon man ako sa MX3 capsule. Amo ining apon ka partner everyday, kaupod sa proper diet and exercise. Ako si Mars Soriano, kag diri na ako sa masaligan nga tunay, natural, kag original, MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa halagang 60 pesos lang, makakatulong ka na, protektado ka pa. Maaari ka nang maging bahagi ng Philippine Red Cross Membership Program. Bilang isang member, meron kang access sa iba't ibang services at assistance ng Philippine Red Cross. Ang iyong pagsali sa membership program ay magbibigay rin ng suporta sa mga serbisyo ng Philippine Red Cross na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Maaari kang pumili mula Classic Membership, Premier Bronze, Premier Silver, Premier Gold, Premier Platinum, Senior Membership at Senior Plus Membership. Bumisita sa pinakamalapit na Philippine Red Cross chapter o pumunta sa link na ito. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Halika na at maging miyembro ng Philippine Red Cross Membership Program. Dahil dito, nakatulong ka na, protektado ka pa. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool's Zen inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Garcia College of Technology congratulates the 20 new certified public accountants and commends the relentless commitment of the accountancy department's faculty members under the leadership of Mrs. Jolly Willick Unatwell, CPA, MBA, as well as the dedicated general education faculty members. Results released by the Professional Regulation Commission on November 3, 2025. Akiza Bea Q. Brigido, CPA. Rose Charvy Cacho, CPA. John Joren T. Kahilig, CPA. Giselle E. Dalida, CPA. Melicent A. De La Cruz, CPA. Monica T. De La Cruz, CPA.
Ana Charlize Z. Fainza, CPA. Christine Ann M. Flores, CPA. Aaron Chester D. Gamon, CPA. John Jovet P. La Chica, CPA. Neri Jane M. Yaral, CPA. Valerie Jane A. Naviamos, CPA. Maria Anera Z. Navotas, CPA. Adrian S. Pabito, CPA. Joanne S. Paras, CPA. Rex Faye Jane R. Patricio, CPA. Colleen M. Postrado, CPA. Angelina P. Reindalicio, CPA. Leia Naomi D. Chudosio, CPA. Crystal Gail A. Orsua, CPA. GCT passing percentage 60.61%. National passing percentage 34.02%. Your commitment to excellence continues to inspire and set a remarkable standard for all of us. We are incredibly proud of your achievements. Onward, GCT! GCT indeed are bearers of excellence. Tatak, GCT! Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggaling inondo ko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mabataas mga butika. DTX 500 may powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500 nagatinlo sang imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud manikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata bangod sa diabetes. Proteksyon ang imo mata. Mag DTX 500 ka na. Ano pang ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod akon siya, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon siyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako ngarang itsura. Kompleto abi una itserbisyos sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ko pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. Beautiful girl. Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija. Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito Lalo na may sakit ako sa puso, boy. Hindi ako nagpapalpitate. Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee. Thank you very every much. morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV. Tama, ganyan. tama. Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Some people think that choosing a modest memorial means sacrificing service.
Our commitment to excellent services allows us to say that no matter what kind of memorial you have in mind, we'll provide you the best services available. Marte Funeral Services. Other services offered: 24 hours professional care, local and imported casket, cremation and full burial services, port and airport pickup, domestic and international transfer, U.S. burial flag, intended for departed men and women of U.S. military veterans, residents of Aklan. Marte Funeral Services. Hermeline M. Del Castillo, License in Palmer. Managed by Hermie M. Del Castillo. Henry Hens Marte Magdaluyo Del Castillo, Proprietor. Faithfully meet the needs of those who turn to us in your time of loss. Marte Funeral Services. Located at 0527 Pastrana Street, corner Roas Avenue, Poblacion, Calibo, Aklan. Call us at cell phone number 0927-759-0851 or 0933-8655-498. Marte Funeral Services. Marte Funeral Service. Matsa, nagakatugog ka nga. Working is fun if you have colleagues who treats you as a family. We do work and enjoy our coffee together. Sa kape, we only choose the low-acid kag high source ang vitamin C and calcium nga MX3 coffee. Kapartner man sini ang MX3 capsule, cholesterol and fat-free, gani, masaligan. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Ako si Mildy Pantinos, kag bilib ako sa MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Pahisayod sa tanan ng mga negosyante ag pumuyo it Banwang Kalibo. Ro Tesorero Municipal it Banwang Kalibo, Ray C. Villaruel. Hay sa uma nagapahisayod sa tanan ng mga negosyante nga ro ika-up at nga quarter it pagbinagayran it business tax hay sa rayang paagabuton nga petsa 20 it Oktubre 2025. Ginapahisayod man sa atong mga pumuyo nga Real Property Tax Division hay padayon nga nagabaton it advance payment sa buhis it wugta, building ag makinarya. Sa gihapon may ginatao nga 20% nga diskwento kung gabayad it advance para sa dag-on 2026. Ro deadline kara sa pagbayad hay sa petsa 29 et Disyembre 2025. Para sa mayad nga balita agud maagom ro tax amnesty suno sa RA 12001 o RP Vara Law, bayaran ro inyong amilyar buwis sa hugta o real property tax nga uwa it penalidad ag interes. Daya hay para sa mga nagtaliwan nga mga dinag-on, halin ko second quarter it Hunyo 2024. Duyin hay epektibo hasta sa Hulyo 8, 2026. Yakip man kararo mga delikwente nga mga negosyante ang tag-ana it mga propriedad hay ginapangabay nga bayaran do andang buhis sa nakatagana nga deadline para malikawan ro dugang nga penalidad ag interes. Ginapangabay nga daghon ro pinakaulihing resibo nga ginbayaran. Para sa dugang nga detalye, magtawag gang sa numero 268-9584 para sa business tax nga pagbinagayran, ag sa numero 268-1706 para sa buwis it hugta, building ag makinarya. Bukas ro among nga opisina halin it Lunes hasta it Biyernes, alas 8 it agahon hasta alas 5 it hapon. Abugid nga salamat sa inyong padayon nga pagsuporta sa atong Banwang Kalibo. Noche de Ronda. Padayon ka mo nga nagapamati sa number 107.7 Energy FM Kalibo. Proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Noche de Ronda. Alas 6:48 aton karon nga oras, tanbayan sa inyong mga messages ha. By the way, kasi man mataas ba imong blood sugar, ikaw baga may diabetes, ay rarong sabat sa imong bagatian, DTX 500. Rong DTX 500 by the way, may tatlong ka importante gid ha nga diabetic properties or anti-diabetic properties mga kasimanwa. Charantin nga nagapanubo it glucose, Vicin nga nagakontrolar it aton nga blood sugar ag polypeptide may kaparehong epekto it insulin. DTX 500 aton nga partner kontra sa diabetes. Dali ba lang usuyon rong DTX 500 mabakay sa mga butika ag sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Defenders Building, Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan.
With no much ado, pabati naton aton nga interview man gaina. Siyempre, kada media people, gain man andang pangutana, no? Gain man andang gustong masayran. Natawaan kita't kay gayuna ni Mr. Bobby Paipa kaya na nga ma-interview imaw sa na mismong opisina sa Pulo, New Washington. So pamatian tabisan part lang gid, no? Ako nano bagarong natabo kay man, ako man imaw nga imaw gali rong nagpamanihan sa tangalan mga kasimano ginakabig nga daya karang importante nga simbolo itabanwang tangalan mga kasimano. Sige, plastar alas 6:50. Noche de Ronda. Mga kasimanwa sa office Paipa Builders na we have this morning si Mr. Gabriel Paipa. Bobby Paipa. Okay. May inilabas Tagalog tayo, no? May inilabas na official statement yung municipal mayor dated kahapon, no? November 6 in line sa nangyaring manhunt activity sa mismong landmark ng Tangalan. Ang system, mga kababayan, mga kasimanwa, is medyo nag-create ng iskandalo dahilan na naglabas ng sentimento, reaction ang local government unit of Tangalan, no? And partly based sa mga initial natin ng mga informations, nasa laula ang landmark na sinasabi, no? So may mga nakita na tayo yung mga post sa social media sa mutsaring reaction. Much better puntahan natin yung office ng ating nagpamanihan, no? Si Mr. Paipa, and ito nga yung pagkakataon na makapaliwanag din siya. Una-una yung tanong natin, no? Is aminado kayo na kayo yung nagpamanihan sa landmark na sinasabi sa Tangalan. Kailan ito? Yes po sir, aminado po ako na kami po yung naglagay ng manihan doon sa shrine ng Poblasyon Tangalan po noong November 5, 2025. Okay. What was the idea? Sino yung nag-decide, by the way, na doon talaga ilagay? Wala naman po na nag-decide, kundi nagkataon lang po talaga na doon namin na ilagay yung pera. May project kayo at that time? Yes doon? Po, mayroon po akong project doon sa likod ng gasoline station, dyan sa harap ng Poblasyon Integrated School ng Tangalan po. By the way, sa mga nakakapanood ng ating interview, to give a short background, si Mr. Paipa is actually contractor din, ano? Yes po, and at the same time, vlogger, content creator din, no? Siyempre sa mga content creator, may mga pagkakataon talaga na kung ano man yung style, diskarte, merong mga content creator na win-win solution, ika nga yung ino-offer nila, pagkakataon din na makatulong. So sikat ngayon yung manihan. Okay, may we know magkano yung pinamanihan natin at the time? Yung nilapag namin na pera doon is 500 lang po talaga. Okay, 500. Opo. At paano nalaman ng mga tao? Nilive ninyo at the time? Nung naglapag kami ng pera doon, nag-video kami at pagkatapos ay in-upload namin sa account namin. At nung after na in-upload namin, nag-start kami live. So nung nag-start kami live, nagsidatingan na po yung mga followers and supporters at nakipag join na rin sila sa paghanap ng pera doon sa loob. Ano ba yan? Para sa kaliwanagan, eka nga, yung sistema, ibinaon ba ninyo sa dumuhan? Apo, ibinaon namin po sinabi naman po namin sa mga kalahok doon na 1 inch lang po yung parang lalim. Baon ng lalim mula sa top ng lupa. Okay. Kaso yung system is talagang pagka nadalaman ng mga followers ninyo is parang nahukay talaga, parang gano'n, ano? Yung inayos naman ninyo pagkatapos na nakita yung pera? Opo, sir. After nang nakita na yung pera, inayos po namin, tinapan po namin yung lupa doon na nahukay nila. Yun po, para hindi naman pa masyadong pangit tingnan. Okay. Paano kaya nakarating sa Office of the Mayor sa Canivais yung incident na parang based dun sa picture, parang nakatiwangwang lang, parang naging irresponsible yung pagmanihan doon, no? Kaya nga nagpalabas sila ng statement. Opo. Sagutin ko po yung post na yon. Actually, kung makita natin sa picture, so yung nag-post talaga noon, hindi talaga pumunta sa site, sa mismong nilagyan namin ng pera, kundi
nanood lang sila doon sa cellphone nila, tapos habang ginagawa yung activities na yon, tapos gi-screenshot, tapos gin-post nila sa social media at nilagyan ng caption. So yung mga nanood din sa Facebook, negative comment, kaya kung ano-ano yung mga komentaryo nila doon sa mga comment section. So, kung doon pinuntahan na sana nila mismo yung site at pinicturean, hindi na talaga ganun yung pinakita din sa Facebook. Fairness. Opo. Okay, so I do believe nag-check ka rin sa mga accounts ng mga nag-comment ng negative, no? Mga follower mo din sila? Di ko po alam yung iba na followers. Siguro mga basher lang talaga sila. Kasi mga vlogger din yung iba eh. At saka yung iba din mga dami account, yung mga negative doon. Okay. Sa tingin mo, ano kaya yung intention din nila? Bakit ganun yung approach? Siguro sa mga vlogger na nagsimula doon, gustong makipag sakay sa, or gusto makipag-trend ba? Gusto makay sa gusto din sumikat na mga vlogger. Kaya kung ano-ano yung mga negative. Noche de Ronda. Alas 6:55, pasensya ka di ginuutod naton ha. Dahil nga ni nga momentarily mag-connect man kita sa Great Lion Gaming Ventures Incorporated para sa evening draw it PCSO Small Town Lottery Aklan. Kaparte ito padayuno naton hinduna to give justice man sa pagpa-interview ka to ni Mr. Bobby Paipa, no? O naroon sa may kuan pulo ni Washington actually, no? Initially sa mga comments, no, mga kasimanwa sa natabo nga ra hay makabigid man sa mga naga-agree yang ha. Pero abot ang naga-agree abi actually nga. It was not the the money hunt urong nagsalaula para sa iba. Okay? Ay siguro naghukay ay si Mr. Bobby Paipa. Noche de Ronda. Di ba ga? It was the money hunters, kumbaga. Pero naghukay. No? Mga kasimanwa. O galing, kung imo man nga isentro, ibalik sa kunsin o nagpamanihan, aron naging dahilan, haman it ginhukay rong hilamunon. Nasalaula, ag para sa iba na baboy. Wabi ka pa kariyas mataaton ni pananawan. May comment nga na, hilamunon man lang. Pero seriously, that was a landmark, abi, actually, no? Mga kasimanwa, landmark. Ginaproteksyonan doon mga municipal ordinances, no? Ginarespetar karon do mga tawo nga ro nga mga pangagan na nakabutang rin ha, no? Mga kasimanwa, dapat hay ginrespetar. Maybe si Mr. Bobby Paipa hay wa gid it daya karang deeper madagom nga sentimiento for that matter. Dahil bukod mo tagariya ron abi. No. Ay kung taro anang kibahan man niya to, may crew man day mawin, no? May staff man. Mga kasi man kung ta naghambal man niya, ay wag dyan boss. Landmark yan. No? Wa ta kunta. Para nga hindi man mabutang sa agang-agang. Okay na? Okay, sige, san bayang ha? Mga kasimanwa. Ay hato dayon do nagwa. Mga kasimanwa, no? Nababoy, urong landmark. Alas 6:58, by the way, haragon do evening draw PCS sa Small Town Lottery Aklan. Good luck sa mga nagtagaya. Small Town Lottery STL 7 p.m. draw brought to you by Great Lion Gaming Ventures Incorporated. STL 7 p.m. draw. Great Lion Gaming Ventures Incorporated. We thank you for your generous support for patronizing business or products. Please be reminded that every day we have two chances of winning. That is 2 p.m. and 7 p.m. There's hope for our 7 p.m. drives only for the province of Aklan. For those who have just tuned into FB Live, we would like to inform you that we have just conducted a series of activities for pre-draw recipients. And now we're ready for the actual draw. May we ask our AAC representative to give the official go signal, sir? Okay, may go signal kita rin sa atong AAC representative. Aklan, representative
your first winning number? Our first official winning number is number 27, Numero Beneficia. Timer ready for second winning number. Our second official winning number is number 5, Numero 5. Alright, our official winning numbers for tonight. November 7, 2025, 7 o'clock p.m. Friday. Our numbers 27 and number 5 in exact order. On minuto makaligad sa oras at alas 7. There you go mga kasimanwa. Ba sa bato nga mananaya ay sumubra ako ang sambilog. No? Evening draw result. It PCSO Small Town Lottery Aklan. Of course makarangang gabi at Biyernes. November 7, 2025. Sabi ni Piso at Buwa makapamati wa makasubaybay. Let's do the recap. Again, hayan mga winning numbers mga kasimanwa pamati. In exact order. 27 ag 5, 27 and 5. 27 ag 5 sa tabang abag pasunod mga kasimanwa. 27 and 5 in exact order. Hatod gato ni Great Lion Gaming Ventures Incorporated. Rosolo nga lihit imong partner at PCSO for Small Town Lottery Aklan. Sa mga nagtaya, sa mga nagpusta, unfortunately and sadly, wa magdaog na pierde. Literal man nga nagsunggod. Better luck next time. Kung may nagdaog, congratulations kasi manwa. Yehey! Small Town Lottery STL 7 p.m. draw brought to you by Great Line Gaming Ventures Incorporated. STL 7 p.m. draw. Alas 7:02 oy shout out anay gali ho sa mga nagapa-shout out nato ng mga amigo diyan ha. Sa mga gwardiya, security guard nga mga snappy na sa Aklan Electric Cooperative. Kabuhay na sa nga nagasusungod kang. Kaya sa malang abi kita makakuan man, maka istorya man. Kasi man nahadlo ka man baga matapnan uman itsugagop dahil sa abo na karangadaga nga komplikasyon kaparayos itikos. Relax. Mag D3 Bio panubuon ro viral ag bacteria load sa imong gawas. Mag D3 Bio adlaw-adlaw para impeksyon maiwasan. D3 Bio, the natural antiviral and antibacterial specialist. Kasi manwang Gigi sa buko standby. Sige padayon naton mga kasimanwa ha. Orong video interview naton kay na kay Mr. Bobby Paipa. Parang full story man do inyo nga mabatian, especially sa mga nagapamati katon via 107.7 Energy FM frequency mga kasimano. Okay, standby alas 7:04. Noche de Ronda. Pero what was the lesson learned sa part mo? Kasi nag-create nga ng ganitong impression. And baka nga,
may mga taga-Tangalan ka rin na followers na baka mag-unfollow sa'yo, ano yung damdamin mo rito? Unang-una, bago ako na pinasok yung pagiging vlogger, niready ko na po yung sarili ko sa mga negative comment, positive. Ready po ako dyan. So, sa mga, masabi ko lang sa mga supporters and followers, ay ano mo yun, sir? Ano mo, sir? Balitin mo, sir? Yung reaction mo rin doon sa mga reaction sa mga vloggers din na yan. Apo. So, parang may kompetensya na konti, parang gano'n. Apo. Baka mag-unfollow na rin yung... Okay. Parang gano'n ba? Sa mga normal naman sa mga vlogger doon at sa mga supporters, followers, na hindi naman natin mapilit yung tao na mag-unfollow. O wala naman problema sa akin kung mag-unfollow kayo or mag-follow kayo sa akin, free naman kayo kasi may choice naman tayo eh. Oo. Sa mga kapareho mo, meron talaga magre-react na kung may intensyon na tumulong, bakit idadaan pa sa pagmanihan? Why not sa direkta na lang na tulong? Ano reaction mo dyan? Okay. Ang reaction ko dyan sa mga bakit hindi na magdirect tulong sa mga kapwa na nangailangan at bakit idaan pa sa manihan. So yung content kasi namin is manihan talaga. Kaya yun talaga yung game namin of way of content o way of vlogging. Meron din kami charity sa Aklanong Vlogger. Shout out sa mga Aklanong Vlogger. Once a month o twice a month, tumutulong kami sa mga nangailangan. So hindi naman lahat natulungan namin, kundi pili lang po talaga yung tao na matulungan namin. So yun po yung way of tulong namin sa mga... Kumbaga, aminado tayo dyan, merong balik na maganda kung ikaw ay merong content, maraming supporters, maraming followers, follows din na syempre may advertisement din, may income na literal. Pero sa'yo, sa part mo, and maybe sa mga kasama mo pa, nakapareho din yung intention is nagcha-charity din, tumutulong din sa iba. Opo. Ayun, okay. By the way, what was your reaction din nung mabasa mo na naglabas ng advisory or reaction yung local government unit of Tangalan? Bago ko nabasa yun, yung later ng advisory ng LGUs Tangalan, nakapaglabas na po ako ng apology, public apology sa nung gabi pa lang nun. After na nangyari yung after nangyari doon sa Tangalan, nakapaglabas na ako ng public apology sa mga Tangalanon. At kinabukasan nun, gumawa pa rin ako ng content na video na nanghingi ako ng sorry sa mga LGUs government at sa mga Tangalanon sa nangyari. At wala po kaming intention na mangbasto sa lugar. At ang gusto lang namin ay makapagbigay ng kasiyahan sa mga supporters, followers namin sa mga Tangalanon po. Mga ilan by the way yung lumabas at the time na nagmanihan sa'yo? At the time? Lumabas na ano po? Yung mga tao? Siguro nasa 30 or 20. 30, more or less po. Yung naghanap din po doon ng... Yung nakakuha ng 500 pesos, taga saan? Taga doon? Taga doon lang din po. Halos yung mga nagsumali sa challenge doon, taga doon lang din po. Sige. So, may ideya na tayo kung ano yung response din ng LGU Tangalan sa inilabas mo rin ng paghingi ng dispensa. Accepted ba nila? Opo. Sabi na lang doon nila ay sabi ng mga LGUs Tangalan ay sa sunod ay maging responsibilidad na tayo sa paglagay natin ng manihan, hindi kung saan-saan lang po or sa public place. So parang naging konting foul kumbaga din ano? Kasi, opo. Landmark na importante sa mga taga-Tangalan. May gusto kang message na ipaabot din sa mga followers at sa mga posible pang kakagat sa manihan mo ever na ngayong araw or within these days? Okay, sa mga ipaabot ko lang sa mga supporters, followers ko dyan sa dito sa Aklan, no? Or saan man kayo dito sa Pilipinas o dito sa Tangalanon. Tuloy-tuloy pa rin yung manihan natin. At saka hindi tayo mag-stop kasi ito na yung content namin. Dito kami nakapagbigay ng kasiyahan sa mga followers at masaya din kami habang ginawa namin yung content na yun. Mga ilan na by the way yung followers natin? Yung followers ko ngayon nasa 135,000 po. Sige. Maraming salamat sa pagkakataon na ibinahagi niyo sa amin sa Energy FM and hopefully may mga lesson learned na literal na ma-learn ng bawat isa sa atin. Sige. Thank you. Sabihin lang po ako sa Mayor. Mayor Jeannie Puentes and
Vice Mayor Garrett Fuentes, at sa mga Tangalanon people of Tangalanon, nanghingi po kami ng dispensa po sa inyong lugar. Hindi po namin akalain na ganun po yung mangyari at doon po namin nailagay yung manihan namin. Sorry po at hindi na po maulit. Salamat po ng marami po. Alas 7:09 mga kasimanwa, datorong kabukusan ko aton nga interview kay Mr. Bobby Paipa. Okay, sige. May mandang nga nakaabot sa social media. It will serve actually as a reminder, possibly warning man sa iba. Ay mayadyang in fairness ay datugang mo pag abuton baga sa punto nga magkinasuhay pa kita. Manami man nga o entertain magtaod kasadyahan sa magmanghunta pero sa tama nga pamaagi. Apisar sa yun man naton, we cannot please everybody. Panubalikan ta mga kasimanon yung mga pa-shoutout, ababo po pasensya gid. Kasaon naman ng mga possible reactions ninyo sa statement ni Mr. Bobby Paipa, mga kasimanwa. Alas 7:10. Panubalik kita pagkatapos sila mampilang ka mga reminders, pangabay, hugat-hugat yung gamuruna. Noche de Ronda D3 Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Ladula ang ginabatsyag sa lawas. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vacine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores. DTX Coffee Mix. Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa. DTX Coffee Mix sa mga butik. Unitop Kalibo is now open for rental space 4 to 100 square meters for choose, such as bank, jewelry shop, ATM, PCSO Lotto, salon, massage, brand clothing, footwear, brand mobile phones, clocks, gifts, kitchenware, and many more. For inquiries, please contact at 036-500-6145 or visit at Unitop office located at 2nd floor near furniture area. Ako si Jonalyn Visitacion, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaubo ng MX3 capsule, tunay, natural, original. Masaligan ko gid. Mabuday ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro. Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po. 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny? Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko. Opo, tapos? Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog.
nag-okay po yung pakiramdam ko. Wow. Tapos pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung mga nararamdaman ng mga tao. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 + 1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. DTX Coffee Mix. Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3 yung may visio. Ang visio yung may D3. Masarap na kainan na buhay na humaling. Sa lasa ay di ka mabibitin. Masarap sulit sa suling tapsiderya. Masarap panalo at patok ang lasa. Masarap ang pares with lechon kawali. Masarap yayain ang ating barkada. Suling tapsiderya one. Suling tapsiderya one. Andagaw Kalib, Only Rice Queen in Kalibo. Suling tapsiderya ang pangalan with free drinks pa to. Kanilang mga soup meals at sizzling meals. Talagang masasarap pati ang silo meals. Noche de Ronda. Padayon ka mo nga nagapamati sa number 107.7 Energy FM Kalibo, proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 7:18 oy tawaan ta itig ko pangod yun no inyo nga mga pa-shout out ba pasensya gid ha. And hopefully nakapamati kita ag seryoso nga nag digest kong information ginintindi na to no. Importante ra to kay inang weather forecast from DOST Pag-asa. Especially pareho sa duyon nyo ron na ginatawag nga kung katon pa high oras no, pag ginambay nga signal number 1 may 36 hours pa kita nugay kot silinuya basi ko nahi apok at bagyo rin ha. Kasi manuang Gigi sa Buko, good evening. Kasi manuang Lisel Tempura sa Tambong Mayad niya gabi. Kasi manuang si Pera Diz Rojas, good evening. Happy Friday, same to you. Kasi manuang Ruben Espino Guillermo, wapagid ko noit ayuda. Kailangan mo yata ra no, Darken Lomyo. Sige, Lomyo family from Darken Lomyo. Kay bro MJ Marlos Walog Selva Mayad niya gabi. Kasi manuang Ian Ray Sucro, sige sa gamat ha, naka-live sa Energy FM tapos sa radyo. Pagin sa FB, pagin baw. Kasi manuang Evelita Isuga sa tanan ng mga members at Isuga family, good evening. Kasi manuang Ryan Itoriaga de la Cruz, good evening. So okay ba naton kid certified si kasi manuang Sonia Di Tomas mayad nga gabi. Si kasi manuang Rindel mayad man nga gabi, kasi manuang Janalyn Ratay. Kasi manuang Ligaya La Chica, good evening. Kasi manuang John Ray Igos sa mga taga Kabugaw Batan, thank you so much. Alas 7:20 aton karon nga oras. Mga kasimanwa ay paalin kung in kaso wa naton ginapangayua how prepared
are we? Kalibunhon, aklanon nga nagapamati. Super typhoon. Mga kasimanwa. Mahuga ta. Okay, sige. Oy, sa mga members si Timporasa family sa may na panayakan yata ra no kanday paring Ronel Timporasa. Sige, pasensya gid, hindi ako kay mo maka-reply. Alanganin. Sige, basta good evening man kinyo ina tanan-tanan. Sa mga nagapamati naton nga mga opisyales, no? Mga kasimanwa. Kabay pa nga magamit it insakto. Rong kwarta, cash aid nga magahalin katon. Kapin pa si Malacanang Press Secretary Claire Castro nagapabot siya nga wa pagidman no? Kabay pang hindi kita magabot sa punto nga magpangayo kita it ayuda sa ibang nasyon. Ayaw pa kung magpangayo mga kasimanwa, hambay ko iba, matik paldo kun man. Nagangirit-ngirit yung dubuaya. Please, tama undon. Mga kasimanwa. Awa pangani kabangon ro sa minatod sa bilog katon iya rung ibahay, no? Though I'm not authorized to conclude abi nga nakabangon yung gidman or uwa, pero kapati kita abo pa kara nga mga dapat pangbuligan, no? Kat baha nga to sa ibahay, no? Sa Capiz, sa Iloilo, sa Cebu, sa Palawan, mga kasimanwa. Harangani ron nagtaliwan man niya nga bagyo, no? Mga kasimanwa ay basi kon wala naton ginapangayuan, no? Ginaseryoso naton actually para nga kuan kita bagaho nang hanggat maaari hay safe kita tanan. Aglipatan kunta even iset aside rong politika sa dayang nga mga kahigayunan, no? Ayan ninyo pagpolitika haman do mga ultimo mga ahaw malangaron yung mga noodle sardinas. Kung makadawa-dawa ag may una-una mata sa bondo mga barangay officials naton, even mga municipal officials, tapos idugangan mataron, ha? Ako mana kasi Manuang Malbert, I am very much willing to help may kababayan. No? Madugang ako. Namit akarang kay gayunan actually pakita it literal nga bulig sa mga pumuguyo. No? Bulig man paintindi, bulig pahay moral, especially sa mga tao nga direkta nga naapektuhan it bagyo. May mag-post man gani ro na nga garit politically, bahala ka muna. Sunggod kinyo tawag. Ana 7:23. Kasi manuan hadlo ka man baga matapnan it sugagob dahil sa kabo nakarangadaga nga komplikasyon kaparehas itikos. So relax, mag D3 Bio instead, ha? Panubuon ro viral ang bacterial load sa aton nga gawas, mag D3 Bio adlaw-adlaw para impeksyon maiwasan. D3 Bio, the natural antiviral and antibacterial specialist. Ginakasubo ko gid mga kasimanod, di karan na lang gid anay sa aton nya pag-ililibang sa Biyernes nga edisyon it palatuntunan. Before kita magtakop, hayra anay ro importante gid nga energy public service. Energy Public Service. Energy Public Service. Sa tanan nga mga kaigbataan, amigo-amiga kaparyentihan kakilaga magayo man o magapit ni kasimanwang Eva Tejada Cordova nga taga Marianos Numancia. Nagtaliwan sa piya ka kinabuhi lagligad man niya nga October 25, 2025. Inamon hamyang sa andang nga panimagay sa Marianos Numancia. Rong gubong naka-schedule November 11. Sunod yun nga Martes, no? 2025. Pagkatapos it alas 2 sa hapon nga misa,
sa St. Joseph the Worker Parish bago igahatod sa ng uling kapahuwayan sa Badyo Municipal Cemetery ron nagapaysayod anang nga bilog nga pamilya. Energy Public Service. Energy Public Service. Alas 7:25. Sa tanan nato ni mga pangga, mga darling, mga sweetheart, always nagapamati, always nagapati, always nagaapin sa 107.7 Energy FM Kalibo. Thank you so much. May we all have a blessed Friday night, mga kasimanwa. Siyempre, sa pag-aabuto ni man nga bagyo, kabay nga hindi kita magkalipat, magpangamuyo nga may pag-ampo. Ang magpasagamat, of course, sa tanan ng mga grasya nga nabato nato ng pagkabatunon pa rin sa mahal nga Diyos. Kabay tayo mga blessings nga mag-remind ka niya maging blessing man sa iba. Ato niya partner technical kasi manuang Marlo Saraspe sa overall supervision at amon nga CEO o kon Chief Executive Officer kasi manuang Apple Saraspe III. Para sa patas agmay tagipuso niya pagpanerbisyo publiko, ako rin yung the good vibes man kasi manuang Malbert Dalida. Number 107.7 Energy FM Kalibo kasi manwa ko palangga ko. Same, pero iba, ba. Noche de Ronda. Ay, mga